Isang matinding pasabog ang inilantad ni Ka Eric, dating rebelde at ngayon kilalang tagapagsalita ng mga isyong pambansa. Sa kanyang pahayag, binunyag niyang umano'y malalim na koleksyon ni House Speaker Tambaloslos sa isang kudita at kaduda-dudang transaksyon at iskandalo na matagal nang tinatago sa publiko. Ayon kay Ka Eric, hindi na maikakaidla ang mga ebidensya at testimonya na nagpapakita ng umano'y katiwalian at mga tagong yaman na pinangangalagaan umano ni Tambaloslos gamit ang kanyang posisyon. Isinwala din ni Ka Eric ang mga di umano'y paggamit ng impluwensya ng lider ng Kamara upang patahimikin ang mga whistleblower at hadlangan ang mga investigasyon. Dahil dito, lalong lumalim ang krisis sa kredibilidad ng pamahalaan. Sa gitna ng mga revelasyong ito, tahimik pa rin ang si Tambaloslos at hindi nagbibigay ng formal na pahayag ukol sa mga akusasyon. Gayunpaman, umaapaw na ang mga panawagan mula sa taong bayan at ilang mambabatas para sa isang masusing investigasyon. Patuloy na umaasa ang publiko na mananaig ang katotohanan at pananagutan ang sinumang napatunayang lumabag sa batas, gaano man kataas ang kanilang katungkulan. At iyan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Nagtipon-tipon po sila. O, yung mga pangalan na yun, tandaan nyo. Nagtipon-tipon sila, kasama po ang CPP, NPA, NDF. Kasama din ang House Speaker. Kasi siya ang pinaka-leader dyan eh. O, di ba? So ngayon, kaya pala pinipilit talaga nilang mapasarado po or masuspend ang SMNI or matanggalan ng prangkisa. Dahil nagtipon-tipon na po sila, mga kaibigan, nagsanib puwersa sila. Oh, special mention diyan si Nognog eh. Taka si Suarez. Oh, yan si Suarez, isa pa yan. Oh, di ba? Galing po yan kay Ka Eric po. Bakit po ba nangyari sa SMNI at sa ating mga kasamahan sa SMNI kay Ma'am Lorraine, kay former President Duterte, kay Pastor Kibuloy sa SMNI? Bakit nangyari pong atake na ito sa karapatan sa malayang pamamahayag? Dahil ba nagtanong si Ka Eric ng 1.8 billion pesos ba ang totoong kagastusan o expenditures ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang traveling expenses? Hindi po. Matagal na pong gustong sirain, paluburin at ipatiklop at paralisahin ang SMNI at ang mga anchors nito kagaya ni Ka Eric at Dr. Badoy na siyang layunin noon pa ng CPP, NPA, NDF at mga kasabwat po nila. Malinaw po, mga kababayan, kung sino at ano ang punot dulo nito. Una, nagsimula po ito sa political ambition ni Martin Romualdez na maaga pa na kanyang binabangga ang mga Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte. At dahil dyan, kinasabwat niya, kinasapakat niya, kinuntsaba niya ang mga CPP, NPA, NDF urban operatives like Franz Castro, Raul Manuel, Arlen Rosas, Teddy Casino at mga grupo nila na mga dati namin kasama sa CPP, NPA, NDF, at ginamit sila bilang mga attack dogs at mga tagapagbusal laban sa mga grupo at organisasyon na lumalaban sa kanila at nagiging kalaban na rin sa politika ni Martin Romualdez. I'm talking about the Vice President Sara Duterte, who is now a very staunch advocate of anti-communist terrorism sa ating bansa. Former President Rodrigo Duterte, Pastor Kibuloy, the founder of the SMNI. And kami, ako si Ka Eric, si Dr. Badoy, kami po ang mga nakikita ng CPP, NPA, NDF na mukha at boses ng lumalaban sa communist terrorism at malaki pong impact ng aming paglaban sa kanila. Kami nila Sara Duterte, nila Rodrigo Duterte, nila Pastor at ang buong SMNI network. And because of that, hiningi nila ang ulo namin kay Martin Romualdez na makapangyarihan pa kay sa presidente kung gumamit ng poder at abusuin ito sa poder sa kapangyarihan sa gobyerno. Dahil gusto rin ni Martin Romualdez na mawala ng platform
kung saan naghahayag ng kanyang saloobin ang very popular still na former president natin na si Tatay Digong at ang kanyang mga paghahayag ng katotohanan sa mga abuso sa pundo at kapangyarihan ng gobyerno ay tinarget na rin ni Martin Romualdez ang SMNI. Ganon din po ang kanyang pagtingin na i-take out ng SMNI si Pastor Kibuloy, mawawala na ng boses si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte. At syempre, collateral damage kami dyan para sa CPP, NPA, NDF. Yan pong punot dulo kung bakit kami napunta sa Kongreso. Sapagkat kung totoo na kami ay nag-abuso sa aming press freedom at sa aming karapatan sa paghahayag, the solution for that is for the Speaker of the House to file libel cases against me, against Lorraine Badoy, against the editors, and the President of the SMNI. Hindi para pumunta sa Kongreso at atakihin nila ang legally established franchise, which is by the way effective until 2044. Batas po yun eh. Ang kaso ng ABS-CBN po ay iba yun. Expired franchise yun at maraming mga violations in law like hindi pagbabayad ng tamang buwis, mga problematic investment na may foreign interest, yung kanilang mga utang sa bangko ng gobyerno na dinadaya nila at hindi nababayaran. And all those allegations ng abuse sa workers nila. At for 6 years, wala po silang franchise na kasi pumaso na ang ABS-CBN franchise sa panahon pa ni Noynoy Aquino bilang presidente. And yet, never nag-order si Rodrigo Duterte na ipasarado ng NTC, National Telecommunications Commission, ang ABS-CBN sa loob ng 6 na taon until hindi na nila na-renew ang kanilang franchise. SMNI po wala. Nagtanong kami, naging mixya yun ng kanilang galit. Ito mga sip-sip na mga kongresista like Suarez, si Kimbo, si Paduano, si Tambunting, si Pimentel at mga kasabwat nila si Mix Nograles nagpulong-pulong kasama ang taga-CPP, NPA, NDF at ginamit nila ang kapangyarihan ng Kongreso para ipatawag kami, bastusin, iharas, takutin at ipakulong ng iligal at sirain sa mamamayan ang SMNI. Subalit, itong mga ganid na mga politikong ito at mga sipsip na politiko at uhaw sa kapangyarihang inaabuso nila, they forget one thing. Ano po yun? Nakalimutan nila na mulat na ang taong bayan. Nakalimutan nila ang sambayan ng Pilipino. Kaya sa ginawa nilang pag-apak sa aming mga karapatan, ay para na rin inapakan nila ang karapatan ng buong sambayanan. Kaya tumindig po kayo at kayo po ay nagpahayag ng inyong pananaw na regardless kung tumutugma ang datos na itinatanong nila ka Eric sa SMNI, regardless kung mayroong source o wala na inihahayag, ang pagtatanong sa anumang takdang panahon o saan man at kailan gagawin ng ordinaryong mamamayan at ng mga media practitioners, hindi po bawal yun. Kasi dapat ang nagpapaliwanag ng lantad at maliwanag kung saan ginagamit ang pondo ng gobyerno na hawak at ipinapahawak lamang sa mga kongresistang ito, obligasyon po yan ng Kongreso at ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Malinaw po, wala tayong pagkakamali doon. At kung agrabyado sila sa pagbo-broadcast namin sa laban kasama ang bayan, at ganoon din po kay Pangulong Duterte, they can always file cases in court. Yes. But not to attack and absolutely paralyze SMNI at i-take down ito sapagkat yan ay malinaw na paglabag sa press freedom and freedom of expression. Yes, tama. So ano pong naging usapin sa Kongreso kung bakit kami nakulong? Number one, pinanindigan natin at ipinagtanggol ang mga constitutional rights na nakasaad po sa Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Kaya yung nangyari po sa amin, illegal detention and illegal arrest. Arbitrary po yun at yun ay paglabag sa konstitusyon. Hindi po kami pwedeng pilitin doon na sumagot at i-incriminate ang aming mga sources at ang aming sarili sapagkat nasa batas po na pinapangalagaan kami ng tinatawag na due process of law. At ang due process of law ay nasa Bill of Rights natin yan. At kasama po dyan ang pagbibigay ng tamang serbisyo at tulong at suporta ng mga abogado para kami ay mabigyang giya o guide sa aming mga dapat ihayag at mga pagpapaliwanag. So
So doon pa lang po malinaw na yon. Number 2, hindi po dapat doon sa forum na yon ng abusive committee hearing ng Kongreso kami dapat dinala. Sa korte sila dapat nag-file ng kaso para hindi po nila magagamit ang kanilang superior advantage of power kapag doon sa Kongreso na sila din ang mga investigador, sila din ang prosecutor, sila din ang judge, at sila din ang sentensyador o executioner. Pwede ba yun? Siyempre hindi, mga kababayan, mga kapatid. Pangalawa po na gusto naming idiin dito, hindi na po ito usapin ng SMNI lamang o about kay Ka Eric o kay Ma'am Lorin Badoy. Usapin na po ito ng totoong pagtingin natin na kapag ikaw pala ay naging kritiko o ikaw ay lumalaban o nagko-question doon sa mga transaksyon involving the Speaker of the House at ang kanyang mga kasabwat, including ang CPP, NPA, NDF, at ikaw ay ma-perceive o pwedeng tingnan bilang bahagi ng political enemies or political threats to the ambition of the Speaker, Martin Romualdez, pwede palang gamitin ng Kongreso para labagin ang mga karapatang nakasaad at pinapangalagaan ng konstitusyon. Malinaw po na nangyari yan doon sa Kongreso. Mabuti na lang at tumindig kayong mga mamamayan at mga kababayan natin. At ang panghuli po, malinaw din na kapag pinabayaan natin ang pakikipag-alyansa at pakikipagsabwatan ng CPP, NPA, NDF sa supposedly mga leaders of government, pwede pong magkaroon ng undue advantage. Ang CPP, NPA, NDF, dahil nakakapag-access po sila ng pondo na karagdagan, kapangyarihan, alyansa at propaganda. At ito ngayon ang nagagamit nila laban sa mga perceived political critics and enemies of Speaker Martin Romualdez, at ganon din ang pagtingin ng CPP, NPA, NDF na mga kalaban nila na nagbubunyag at nakikipagbanggaan sa kanila, like SMNI, Ka Eric, Doc Badoy, Rodrigo Duterte, Sara Duterte, and Pastor Kibuloy, and SMNI. Yan din ang ginamit na alyansa na yan para yung poder at pundo, alyansa at propaganda, kapangyarihan at maniobra ng CPP, NPA, NDF ay magagamit nila against sa mga nagtatanggol sa ating gobyerno. Ito pong channel na ito, mga kaibigan, sumusuporta po kami kay Ka Eric, kay Dr. Lorraine Badoy, na nagsasabi po ng totoo. Ito pong si Ka Eric, dating kadre po yan. Ha? Dating kadre. Kaya nga kadre tawag dyan eh. Kasi dati siyang leader or commander ng mga NPA. Dati. Kaya yung nagsasabi dyan na hindi, wala siyang credibility, nagkakamali po kayo. Malakas po ang credibilidad ni Ka Eric dahil galing siya doon. Alam niya lahat ng mga nangyayari doon, alam niya. 'Di ba? So kung kayo, mga basher kayo, at kung ano-ano lang mga sinasabi niyo kay Eric, lumabas na kayo sa channel namin dahil hindi namin kayo kailangan. Okay? Ang kailangan namin dito sa channel namin, yung totoong sumusuporta po sa katotohanan. Katulad po ni Ka Eric, at saka ni Dr. Lorraine Badoy, at sa SMNI. Dahil yan lang po ang channel, at ito lang pong dalawang to ang nagsasabi ng totoo. Isinisiwalat nila ang kamalian ng mga kagwang na yan, yung 3 kagwang sa Kongreso. Kung wala po sila guys, hindi natin malalaman. Kaya wag niyong sabihin na wala siyang kredibilidad. Mataas po ang credibility ni Ka Eric at naniniwala po kami sa kanya. Kaya kami nandito eh. Dahil naniniwala po kami sa kanya. Ngayon kung hindi kayo naniniwala, bahala kayo sa buhay niyo. Pag nasira po at nasira itong Pilipinas, dapat kayo ang sisisihin. Dahil hindi kayo naniniwala sa katotohanan. Sinusuportahan niyo ang tambaluslos na walang ginawa kundi sirain ang ating Pilipinas. Di ba? Tambaluslos kayo eh. Kayo ang tambaluslos. Kaya tinawag kayo na tambaluslos dahil wala kayong kwenta. Ayan ha? Merry Christmas po ha! Merry Christmas po sa ating lahat. Ayan po. Ituloy po natin si Ka Eric, mga kaibigan. At ang panghuli nakita natin, because of the control of power of the purse o yung kapangyarihan sa pondo, sa budget, lahat ng agencies of government pwedeng sakalin,
lumpuin at paralisahin nila Martin Romualdez dahil dumadaan ang budget sa kanila. Ito ang nakakabahala na tinatawag kong creeping silent martial na partially ipinapatupad ni Martin Romualdez with obvious consent ng kanyang pinsan sapagkat hindi nasasawata at napipigilan ang ganitong ginagawang paglapastangan sa kapangyarihan na ginagawa ni Martin Romualdez. Which brings me to the second topic. Ano itong inilabas ng MTRCB, Movie and Television Review and Classification Board, na preventive suspension na 14 days laban sa dalawang programa ng SMNI, ang Laban Kasama ang Bayan at ang Gikan sa Masa para sa Masa ni Tatay Digong. Mga public affairs and public commentary programs ito. Dapat alam ng MTRCB na ang pwede lang nilang habulin dyan ay kapag nagkaroon ng mga paglabag doon sa mga moral guidelines and moral standards on television show. Pero dapat magkaroon sila ng tinatawag na liberalist na pagtingin. Kapag yan ay within the bounds of freedom of speech and freedom of expression and freedom of the press, kailangan magkaroon sila ng malawak na pagbibigay ng oportunidad na ma-exercise ang public commentary and public affairs program na ito. At kung mayroon aggrieved party, which it is presumed by everybody now na si Martin Romualdez, ang kanyang recourse ay hindi MTRCB. Ang kanyang tatakbuhan dapat korte. Hindi gamitin ng Kongreso at ang MTRCB at ngayon pati ang National Telecommunications Commission, which are offices under the Office of the President. Bakit hindi siya pumunta sa korte? Kasi malalaman ng taong bayan at ng korte na ang pagtatanong sa kanyang expenditures and involving travel expenses, ang datos hindi man tumutugma sa kanilang record, ay hindi libelous o hindi krimen. At hindi dapat ito pagmumula ng paggamit ng kapangyarihan para abusuhin at patiklupin at batikusin at paralisahin at lumpuin ang SMNI. Yes. Mabubuking siya sa korte. Number 2, kung agrabyado sila like Franz Castro sa kay Rodrigo Duterte na program, bakit MTRCB ang pupunta? Dapat pumunta siya sa korte at yun ang ginagawa niya ngayon. Merry Christmas ka ating kapatid na si Spencer Lacali. Ayan. Kumusta ka na dyan, bro, sa Hong Kong? Merry Christmas sa iyo dyan. Kumusta na po yung mga, kasi marami po tayong mga OFW guys, no, sa Hong Kong. Siyempre, Pasko na po, no? So, sana po masaya po ang inyong Pasko, no? Kahit wala kayo sa Pilipinas, alam naman namin na kahit wala kayo dito sa bayan natin, ay ramdam nyo pa rin ang Pasko, no? So, once again po, Spencer Lacali po in the house. So, once again po, Merry Christmas sa iyo dyan, bro. Ayan. Happy holidays. Oy, malamig sa malamig dito sa Pilipinas, no? Sobrang lamig. Lalo na sa madaling araw, mga kaibigan, sobrang lamig. Para pong parang Baguio yung kagabi na, akala mo nasa Baguio eh. 'Di ba? Oh, malamig daw, sabi ni Spencer, oh. Malamig sa Hong Kong, grabe. 'Di ba? Malamig sa Hong Kong. Ito na po, tuloy na po natin mga kaibigan, si Ka Eric. Dapat kinasuhan nila kami. Kinasuhan nila si Rodrigo Duterte. Pero bakit idadamay ang SMNI? Because SMNI serves as the platform for the Duterte to air their opinions and views, at kami naman ay ang mga boses na lumalaban sa CPP, NPA, NDF na siya ngayong katsur-katsurbahan at kaberks ni Martin Romualdez at ng kanyang mga sip-sip na politiko, ito mga CPP operatives na sa Kongreso. So nagsama-sama sila sa common interest. So questionable itong ginawa ng MTRCB. Bakit? First time ko nakakita ng isang public commentary, public affairs program na pinakialaman ng MTRCB ang freedom of expression and free speech as guaranteed by the liberal interpretation of such Bill of Rights guaranteed by every citizen na dapat hindi sinasagkaan ng MTRCB o ng pamahalaan at ng Kongreso. So malinaw po na may paglabag sa diskresyon at otoridad ang MTRCB. Ang problema lang, pag tumakbo tayo sa korte, ka Miguel Caloynoy, mga kababayan, wala na kayong korte, naka-break. Pagbalik natin,
magtatapos by January 4 or January 5 ang MTRCB preventive suspension. Maganda sana na ito'y i-review ng korte na ito'y paglabag at paglagpas sa kanilang kapangyarihan. At wala silang otoridad at kapangyarihan na lumabag sa freedom of speech and freedom of expression. Yan din ang pinopoint out ni Senator Tolentino. At yan din ang pinopoint out ng iba pang mga senador at mga political observers. This is now causing a chilling effect. Sapagkat kapag ikaw pala ay political enemies or connected to the political enemies of a very powerful and abusive politician like Martin Romualdez, pwede palang gamitin hindi lang ang Kongreso, kundi pati ang National Telecommunications at pati ang MTRCB para habulin kayo. At ipasarado o iharas at takutin kayo. Article 19 of Universal Declaration of Human Rights kinikilala po ang malayang pamamahayag na hindi pwede sagkaan at hindi pwede lagpasan o labagin ng mga instrumentalidad ng Estado at gobyerno. And that includes Congress, that includes MTRCB, and even the National Telecommunications. Sana po ito nang huli na gagawin nila ang pang-aabuso na ito. Panghuli, kanina lang po, ngayong araw na ito, December 21, effective immediately, ipinapasarado po ang lahat ng radio stations and TV stations and network ng SMNI sa isang show cause order, pero may kasama pala na kulatilya ng suspension order of operations for 30 days na inilabas ng National Telecommunications Commission. At itinaon nila na nakabreak ang mga korte, wala kang matatakbuhan ng Korte Suprema, at itinaon nila na ang mga abogado nakabreak, nakabakasyon mode ang lahat. They came like a thief in the night, parang magnanakaw, at bigla na lang nilang ipinasarado ang ating mga radio stations at pati ng ating TV network. Isa po itong palatandaan na totoong umiiral ang tinatawag na creeping silent martial law, sapagkat ang mga pagpapasarado ng ganitong kagarapal na mga ginagawa against media ay nakita lamang natin sa panahon ng martial law noong 1972. Nang ibinalik na po ang kalayaan at demokrasyang sibil at politikal at nagkaroon tayo ng bagong konstitusyon at ang mga mamamayan ay naging mulat sa kanilang civil and political rights, first time nating makita na ang mga perceived critics of the government, hindi naman buong gobyerno, kundi ni Martin Romualdez na Speaker of the House, pwede palang ipasuspend ang operations nila even if ito'y labag at lagpas sa kapangyarihan na nakasaad sa NTC. So arbitrary. Saan ka nakakita, mga kababayan, Brother Camiguel, Kaloy-Loy, mga kapatid, sa January 4 pang hearing sa NTC, pero automatic pag-receive ng show cause order, may suspension order na. Ito po ay magiging landmark decision nito. Kaya thank you po, at pati si Senator Amy Marcos ay nababahala. At marami pang mga mamamayan natin ay nababahala sa isang nagbabadyang pag-aabuso ng malawakan wherein the levers of power like MTRCB and NTC ng mga regulatory powers ay lumalagpas ang kapangyarihan nila dahil sa impluensya at pressure ng pinsan ng presidente na si Martin Romualdez na Speaker of the House para gamitin ang mga instruments of regulation ng state against the expression and guarantee of press freedom, free speech, and freedom of expression. Dapat po magsalita dito ang mga abogado, magsalita ang ordinaryong mamamayan, mga sundalo, pulis, at ang ating mga kababayan, including po ang Korte Suprema. We cannot tolerate na ang kapangyarihan na inaabuso ng isang seksyon at bahagi ng pamahalaan ay mag-run amok at maguramentado na ngayon ang binibiktima pa lamang ay SMNI. Sino pang kasunod? Sinong isusunod dito? Malinaw po na the indicators now are very clear. Nagtatanong tayo, there is now or is there now a situation of failure of leadership on the part of President Marcos Jr. na hindi niya kayang prenuhan, suwituhin at ikontrol ang pamamayagpag ng abuso ng kanyang pinsan na Speaker of the House na si Martin Romualdez at mga kasabwat nila.
sa kanilang paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno para apakan at baliwalain ang garantiya ng malayang pananalita, malayang pagpapahayag at malayang media operations and practice or press freedom. Again, Article 3, Section 1 of the Constitution. Malinaw ang sinasabi doon. No person shall be deprived of life, liberty, and property without the due process of law, and every person must be guaranteed the equal protection of law, including the due process protection. Ito show cause order pa lang. May suspension of operations na kasama na. Pinasarado na nila ang radio station sa Vigan, sa Butuan, and I think sa Negros at sa Cebu, at dito sa Metro Manila. At kaya wala na pong boses muna na tutuligsa at titindig laban sa mga kurakot sa gobyerno, abusado sa gobyerno, at ang mga CPP, NPA, NDF na ngayon ay kasabwat na rin ng mga politikong abusado sa poder like Martin Romualdez. Wala na pong matatakbuhan ng mamamayan ngayon sapagkat ipapasarado nila ang SMNI. On the last part, ito po muli si Ka Eric na nanawagan tayo sa sambayan ng Pilipino sa iba't ibang sektor ng lipunan. Nananawagan po tayo sa mga magigiting at matatatag at may prinsipyong pamunuan at mga alumni and graduates of Philippine Military Academy na naging kasama namin laban doon sa illegal detention and illegal arrest na ginawa sa amin. Nananawagan tayo sa mga graduates ng mga officers ng AFP at PNP ng mga ROTC, mga officers na nag-graduate mula sa candidate school, officers candidate school, at sa mga iba pang mga pinanggalingan ng kanilang commissionship. Please, let us unite once again to oppose the brazen, lantaran at iskandalusong pag-aatake sa karapatan ng mamamayan sa malayang pamamahayag, malayang pagsasalita at malayang media and press freedom. Magkaisa po tayo at huwag nating hayaang mawala ang mga karapatan ng mamamayan. Huwag nating hayaang mamayagpag at magbenepisyo ng tulutudo ang CPP, NPA, NDF dahil kinuok-ok tayo ng anay ng mga abusadong opisyal sa gobyerno na may Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!